Tahimik lang siya. Hindi maingay, hindi pa astig, hindi palaging nauuna sa usapan. Pero bakit parang siya lagi ang napapansin? Walang effort, walang mga linya, pero kapag dumaan, mapapatingin lahat. Hindi dahil sa itsura, kundi dahil sa presensya. Ang mga tahimik na lalaki, kapatid, may kakaibang enerhiya. Hindi mo agad mababasa pero mararamdaman mo. At kung ikaw ay ganitong uri ng lalaki, reserved, observant, kalmado, may mga galaw kang hindi mo alam na nakakaakit pala. Ito ang mga sikretong galawan na hindi mo kailangang ipilit pero kusa nilang napapansin. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 sikretong galawan ng tahimik na lalaki na hindi mo akalaing nakakaakit sa mata ng babae. Mga kilos na walang script, walang drama, pero may lalim, disiplina at dignidad. At sa dulo ng video na ito, maiintindihan mo na hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Sapat na ang tahimik mong presensya para maramdaman nila ang bigat mo. Ako nga para si Kuya mula sa Tagalog Stoic Aral at dito tinuturuan kita kung paano maging lalaking disiplinado, may respeto at may presensyang hindi basta-basta natitinag. Kung gusto mong matutunan kung paano gamitin ang Stoic mindset sa attraction, siguraduhin mong nakasubscribe ka na kapatid. Unang sikretong galawan, ang controlled energy. Ang mga tahimik na lalaki, hindi sila laging nagpapakita ng emosyon, pero hindi ibig sabihin mahina sila. Sa katunayan, yun mismo ang dahilan kung bakit sila nakakaakit. Kasi habang ang iba ay nagmamadali, sumisigaw at nagpapansin, sila steady lang. At ang steadiness na yon nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad. May tropa akong sinil. Tahimik lang siya sa barkada pero kapag may gulo, lahat nakatingin sa kanya. Hindi siya nagsasalita pero parang alam ng lahat kung anong susunod na mangyayari. Sabi ng isang babae minsan, hindi ko alam kung bakit pero kapag andyan si Neil, parang safe ako. Yun mismo kapatid. Ang controlled energy ay hindi pagpapanggap. Ito ay tanda ng lalaking marunong humawak ng sarili. Sa Stoicism, ito ang tinatawag na apathiya. Hindi kawalan ng damdamin, kundi kakayahang piliin kung kailan ito ipapakita. Ang babaeng may lalim na-a-attract sa ganitong uri ng kalmado. Dahil sa panahon ngayon, bihira na ang lalaking hindi dinadala ng emosyon. Ikalawang sikretong galawan, ang observant silence. Kapatid, alam mo bang ang katahimikan mo ay hindi kahinaan? Sa totoo lang, ito ang isa sa pinakamalakas mong sandata. Ang tahimik na lalaki ay nakikinig ng mabuti. Sa tono ng boses, sa galaw ng tao, sa mga bagay na hindi sinasabi. At yan ang dahilan kung bakit matalas ang presence mo. May babae akong nakausap minsan, sabi niya, alam mo kung bakit ako na-curious sa kanya? Tahimik siya, pero kapag nagsalita, laging may laman. Boom. Kasi bro, ang mga salitang galing sa taong bihirang magsalita, mas tumatama. Sa mundo ng Stoicism, tinuturo ni Epictetus, may dahilan kung bakit binigyan tayo ng 2 tenga at 1 bibig, para mas madalas tayong makinig kesa magsalita. Ang tahimik na lalaki ay hindi pasibo, nakikinig siya, nag-oobserba at kapag nagsalita, may bigat. At yan ang hindi matutumbasan ng kahit ilang pick-up line. Ikatlong sikretong galawan, ang slow, deliberate movements. Bro, alam mo bang napapansin ng babae kung paano ka gumalaw? Kapag masyado kang mabilis, parang restless. Pero kapag kalmado ka, yung bawat galaw mo may intensyon, iba ang dating. Ang mabagal, disiplinadong kilos ay tanda ng kumpiyansa. Kasi ang taong hindi nagmamadali, alam niyang may kontrol siya sa oras. May tropa akong sa AJ. Laging chill, parang laging may oras. Hindi siya nagmamadali kumain, hindi rin nagmamadali magsalita, pero lahat ng babae curious sa kanya. Sabi ng isa, ang weird, parang simple lang siya pero ang lakas ng dating. Simple lang yun kapatid. Ang bagal ng kilos niya ay tanda ng kumpiyansa. Kasi ang taong laging nagmamadali, parang laging may takot. Pero ang taong marunong maghintay, yun ang may kapangyarihan. Sa Stoicism, ito ang discipline of perception. Hindi mo hinahayaan ang mundo na ikontrol ka.
ikaw ang nagsiset ng pace mo. At yan, kapatid, ay isang uri ng tahimik na dominasyon. Hindi mo kailangang ipakita, mararamdaman nila. Kapatid, kung gusto mong mas maintindihan kung paano gamitin ang mga quiet movements na ito sa buhay mo, kung paano ka maging lalaking hindi kailangang magpanggap para magmukhang malakas, siguraduhin mong nakasubscribe ka na, kapatid. Ika-4 na sikretong galawan, ang steady eye contact. Kapatid, sa mundo ngayon kung saan lahat ay laging nakayuko sa cellphone, bihira na ang lalaking marunong tumingin ng diretsyo. Pero ikaw, kapag marunong kang magtagal ng tingin ng hindi bastos, hindi agresibo, kundi may kumpiyansa at kalma, ramdam agad yan ng babae. Hindi mo kailangang titigan, hindi mo kailangang manghipnotismo, ang kailangan mo lang ay presence. Ang tingin ng lalaking marunong magpigil ay iba, hindi demanding pero malalim. Parang sinasabi ng mata mo, alam kong nandito ako, alam kong kaya kong hawakan ng sandali na ito. May tropa akong si Marco. Tahimik, simpleng lalaki, pero kapag nakatingin siya sa kausap niya, parang humihinto ang oras. Sabi nung babaeng naggagusto sa kanya, hindi siya laging nagsasalita, pero pag tumingin siya, parang alam kong totoo siya. Boom! Yun ang quiet dominance. Sa Stoicism, ito ang embodiment of self-awareness. Hindi mo kailangang iwasan ng tingin, pero hindi mo rin kailangang ipilit. Makipagtitigan lang kapag may dahilan at kapag tumingin ka, gawin mo ng buo. Ang mata ng tao ay salamin ng isip, kapatid. At kapag malinaw ang loob mo, malinaw din ang dating mo. Ika-5 sikretong galawan, ang subtle discipline. Tahimik ka man, pero halata kung disiplinado ka. Hindi mo kailangang i-post sa social media na nagwo-workout ka, hindi mo kailangan sabihin na nagme-meditate ka. Ang disiplina ay lumalabas sa aura mo, sa paraan ng lakad mo, sa paraan ng paghawak mo ng baso, sa paraan ng pagharap mo sa tao. Ang babae may radar sa ganito. Napapansin niya kung maayos ang postura mo, kung malinis kang tingnan kahit simple lang. Hindi dahil vain ka, kundi dahil may respeto ka sa sarili mo. At yan ang pinakamasexy sa lahat, self-respect. May tropa akong si Renzo. Tahimik, hindi palabida, pero consistent. Gising sa parehong oras, nag-exercise, nagbabasa ng libro. Hindi siya nag-a-announce pero alam ng mga tao na may disiplina siya. Sabi ng office mate niyang babae, hindi ko alam bakit pero parang iba siyang klase. Hindi kailangan magyabang. At tama siya, kasi ang tunay na disiplina, hindi kailangang ipakita. Nararamdaman lang. Sa Stoicism, tinuturo ni Marcus Aurelius, ang disiplina sa loob, ang ugat ng dignidad sa labas. Ang tahimik na lalaki ay hindi nagpapakitang malinis. Malinis talaga. At iyan ang naglalabas ng respeto at atraksyon, hindi ang ingay. Ika-6 na sikretong galawan, ang calm reactions sa conflict. Bro, ito ang isa sa mga pinakamalakas mong armas. Kapag may gulo, may problema, o may nagtaas ng boses, at nananatili kang kalmado, ang mundo biglang bumabagal. Ang babaeng nasa paligid mo, mapapatingin. Hindi dahil gusto mong magmukhang malakas, kundi dahil ang lakas mo ay hindi kailangang ipaliwanag. Naalala ko si Drew. Sa trabaho nila, may nagalit sa kanya, manager pa mismo. Habang ang iba ay nagtataas ng boses, siya, steady lang. Tumingin, ngumiti ng bahagya at sinabing, okay lang, naiintindihan ko. Yun lang, tahimik pero may bigat. At alam mo kung sino ang unang lumapit sa kanya pagkatapos? Yung babaeng matagal ng tahimik na nagmamasid sa kanya sa office. Sabi niya, may weird pero pag kalmado ka sa gulo, mas gusto kitang lapitan. Kapatid, sa Stoic philosophy, ito ang discipline of action. Ang tunay na lalaki ay hindi tinatablan ng gulo, hindi dahil manhid siya, kundi dahil marunong siyang pumili ng laban. Kapag marunong kang manatiling payapa sa gitna ng ingay, nagiging magnet ka ng respeto at kuryosidad. Hindi dahil sa ginagawa mo, kundi dahil sa aura mong buo. Kapatid, tandaan mo, ang tahimik na lalaki ay hindi mahina.
Siya ang pinakamapanganib na uri ng kalmado. Kasi kapag marunong kang magtimpi, marunong kang magpigil, nasa kamay mo ang uri ng lakas na hindi kayang kunin ng kahit sino. Kung gusto mong matutunan pa ang paano palakasin ang ganitong presensya, yung tahimik pero may bigat, siguraduhin mong nakasubscribe ka sa Tagalog Stoic Aral. Dahil dito, tinuturo natin ang sining ng pananatiling malakas kahit walang salita. Ikapitong sikretong galawan, ang intentional distance. Kapatid, isa sa mga pinaka-nakakaakit na katangian ng tahimik na lalaki ay ang kakayahan niyang hindi laging available. Hindi ito pagiging pa-hard to get. Ito ay disiplina. Ang pag-alam kung kailan lilapit at kung kailang mananatiling tahimik. Ang mga babae, sanay sa mga lalaking laging nangungulit, laging present, laging gusto ng pansin. Pero kapag may lalaking hindi sumusuko sa pressure ng pagiging laging andyan, nagiging misteryo siya. Kasi habang ang iba ay nagpaparamdam para mapansin, ikaw, komportable sa pagiging hindi napapansin. At doon sila nagsisimulang magpaisip. Bakit siya ganun? Bakit hindi ko siya mabasa? May tropa akong si Kaloy. Tahimik, simpleng lalaki. Hindi siya nagre-reply agad. Hindi dahil mayabang, kundi dahil may sariling buhay siya. At kapag nagparamdam siya, hindi pa ulit-ulit na, "Kamusta ka?" kundi mga salitang may bigat. "Naalala kita kanina kaya gusto kong kamustahin ka." Boom! Walang script, walang laro. Authentic. Sa Stoicism, ito ang detachment with awareness. Ang lalaking marunong lumayo, hindi para magtago, kundi para manatiling totoo sa sarili. Kasi kapatid, kung palagi kang nariyan, mawawala ang halaga ng presensya mo. Pero kapag marunong kang magbigay ng espasyo, intentional space, doon niya marirealize kung gaano kabigat ang katahimikan mo. Ikawalong sikretong galawan, ang quiet confidence sa mata ng panganib. Kapatid, ang mga babae ay likas na nakaka-detect ng takot. Hindi mo kailangan magsalita. Nararamdaman nila kung kinakabahan ka, kung insecure ka, kung hindi ka buo. Pero kapag kalwado ka, kahit may tensyon sa paligid, kapag marunong kang numiti ng bahagya habang ang iba ay nagpapanik, ibang klaseng enerhiya ang lumalabas sa iyo. May kakilala akong si Jiro. Tahimik, hindi pala imik. Pero nung minsang may minor na aksidente sa trabaho nila, habang lahat nagkakagulo, siya yung tahimik na nag-asikaso. Tinulungan niya yung natapilok, tinawag ang guard, steady lang. Pagkatapos ng insidente, lumapit yung babae sa team nila at sinabing, "Hindi ko alam kung bakit pero nung nakita kang kalmado, parang nawala takot ko." Boom! Yan ang quiet dominance. Hindi mo kailangang sumigaw para magmando. Kasi ang presensya mo pa lang ay sapat para magbigay ng direksyon. Ang stoic na lalaki ay alam niyang hindi niya kontrolado ang mundo. Pero kontrolado niya ang sarili niya. At sa bawat sitwasyon, yun lang ang kailangan mo para magmukhang matatag. Presence, awareness, at disiplina. Ikasyam na sikretong galawan. Ang misteryosong aura ng self-containment. Bro, ito yung enerhiya ng lalaking hindi naghahanap ng validation. Yung tipong tahimik lang sa sulok, pero hindi awkward. Hindi siya nagsasalita para mapansin, pero kapag nagsalita, laging may saysay. Hindi siya nagpo-post para mapuri, pero sa tuwing naririnig mo siyang sumalita, alam mong matatag ang isip niya. May kakilala akong si Nathan. Walang social media. Hindi siya nag-a-update tungkol sa buhay niya. Pero kapag kasama mo siya, mararamdaman mong may lalim. Parang lagi siyang nag-iisip. Parang lagi siyang nasa kalmado pero alertong estado. Sabi ng babaeng nagkagusto sa kanya, "Hindi ko alam kung anong meron sa kanya pero parang gusto kong makilala kung sino siya sa likod ng katahimikan niya." Yun ang misteryo, kapatid. Hindi dahil pinaplano mong maging misteryoso, kundi dahil hindi mo kailangan ng spotlight.
Sa Stoicism, ito ang autarky, self-sufficiency. Ang lalaking hindi naghahanap ng papuri, hindi nangangailangan ng validation, ay nagiging magnet ng respeto at interes. Kasi sa panahon ngayon, bihira na ang taong payapa kahit mag-isa. Kapag marunong kang maging tahimik pero buo sa loob, hindi mo kailangang magpanggap bilang alpha. Ikaw na mismo ang reference ng strength. Kasi ang tunay na lakas, hindi sinisigaw. Ito ay ipinahinga. Kapatid, kung nararamdaman mong ganito ka, tahimik pero buo, huwag mong isipin na kulang ka. Sa totoo lang, ikaw ang pambihira. Ang mundo ngayon ay puno ng ingay, drama at kompetisyon. Pero ang taong marunong manahimik, marunong umobserba, marunong maghintay, yan ang taong pinakamapanganib sa larangan ng disiplina at respeto. Kaya kung gusto mong matutunan pa kung papaano palalimin ang ganitong uri ng presence, siguraduhin mong nakasubscribe ka sa Tagalog Stoic Aral. Kasi dito natin tinuturuan ang mga lalaki kung paano maging matatag,